inisip at sa bigay ng Banal na Espiritu kay David. Kasi ang Banal na Espiritu nung araw nandoon na rin naman sa Old Testament. Siya po ang nagbibigay ng illumination kung paano nasulat at naging poetic o poetry ang mga sulat ni David. Tayo po ay magbabasa from verse 1 ng chapter 29 at marahan na may pag-unawa. Sa wikang English, verse 1, chapter 29, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. So may dalawang Lord na kaagad, di ba? Verse 2, give unto the Lord the glory due to His name. Worship another Lord, okay, dalawa sa verse 2, in the beauty of His holiness. May awitin yan doon. Psalms 10. Verse 3, the voice of the Lord is upon the waters. Okay. Lord po yung verse 3, 1. Okay. God of glory thundereth. The Lord, pangalawa pong Lord dyan sa verse 3, upon many waters. Kaya kanina yung inawit, angkop na angkop, yung pagiging Diyos, makapangyarihan, powerful, sovereign God. Verse 4, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Dito ito po ay minsan, sabi nga ni David kanina, ni Preacher David, kilala nila sila ang Diyos bilang Savior, pero bilang Lord, nakakalimutan. Pat dito ay nakakalimutan powerful ang Panginoon eh. Okay? Verse 5, the voice of the Lord breaketh the cedars, ye, the Lord. Ang dami ano po, breaketh the cedars of Lebanon. Ang cedars na ito po ay matigas na kahoy kung sa atin yakal. Ito po ay mga matibay na at matatagal na ito doon sa lugar na yon. At explain ko sa inyo kung bakit isinama ito ni David. Kasi ito kumbaga sa atin mga bakawan, bihira itong masira eh. Okay? Mga cedars of Lebanon. Verse 6, He maketh them also to skip like a calf, Lebanon, strayon, like a young unicorn. Ito ko na, banggit ang unicorn. Ito yung lakas ng isang parang kabayo, yung kanyang pangsuwag. The voice, verse 7, the voice of the Lord divided the flames of fire. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Okay? Verse 8, the voice of the Lord shaketh the wilderness. Ay kaya niyang lindolin. Ano po? The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. Po, pwedeng Kadesh Barnea o doon sa lugar na yon. 9, the voice of the maketh the hinge of calf and discovereth the forest and His temple that everyone speak of His glory. Yan po ang kaya nga talaga tamang-tama sa panahon ngayon ay napakaraming churches, napakaraming mga religious na tao, pero wala ang takot, wala ang pagbigay galang, wala ang pagrespeto sa Diyos na makapangyarihan. Verse 10, the Lord sitteth upon the flood. He, the Lord, again, verse 10, dalawa na naman, sitteth King forever. Dalawa po ang pinapaliwanag doon ng Panginoon, the Lord. Okay? And then verse 11, last, sabay-sabay, the Lord will give strength unto His people. Another, the Lord will bless His people with peace. Therefore, being justified by faith, we have peace. Diba? So, yun po ang tao ng Diyos. So, therefore, kasama tayo doon. Bakit natin i-recite ang Romans 5:1? Okay? So, sa gabi po ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa sinulat ni David. Ito po ay poem o tula niya sa Panginoon at ito ay napakahalaga sapagkat ang madalas natin napapansin doon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan katulad ng isang kulog at kidlat. Okay, tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabi ito sa mga nakahabol, sa mga dumating. Salamat, Panginoon, sa nangyari sa aming bayan. Katulad sa lesson namin doon sa Bible study, Panginoon, ng panalangin ng mga banal o righteous, at kung nagpapatuloy sila na mayroong kabanalan at mas marami ang banal kaysa sa kakunti na hindi banal, makakatulong sila na ang panalangin ng mga banal ay makapangyarihan at ito'y mayroong kasagutan. Salamat po sa gabi ito. Nandito po ang karamihan
at alam nyo kung sino po ang karapat-dapat at sino naman ang mga hindi. Alam po kami, Panginoon, na minsan nagagawa namin ang di dapat. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na minsan yung pagiging Diyos ninyo, pagiging Yahweh, pagiging Lord, alam namin, kaya lang di namin po, Panginoon, iginagalang ang iyong kapangyarihan. Ang iyong salita na nandyan ay hindi namin iniintindi. Salamat sa gabi ito na mabuksan muli ang chapter 29 na kung saan ang iyong salita ay malakas pa sa bagyo. Salamat po sa gabi ito. Kayo po, Banal na Espiritu, ang karapat-dapat na bigyan ng honor, na magbigay ng karunungan, kaalaman sa Bible study na ito o sa pag-aaral na ito. O Banal na Espiritu, kayo po ang manguna, magbukas ng puso at isip ng tagpakinig at ganoon po magbukas ng bibig ng tagpagsalita. Wala kaming kakapangyarihan, Panginoon, kakayahan kung wala kayo sa buhay namin. Kayo po mangibabaw sa lugar na ito, kayo maituro, kayo po ang ipakita nyo ang iyong kapangyarihan sa bawat taong nakikinig ng iyong salita na nagsasabing tinatanggap kayo, harinawa, Panginoon, baguhin ang kanilang mga buhay, bigyan niyo po sila ng mga takot sa inyo na makalangit upang magawa nila ang iyong kautusan sa iyong salita. Maraming salamat po sa gabi ito. Ingatan po ang mga parating pa kung mayroon man. Patuloy namin sinasama ang mga nasa ospital at ikaramdaman, pagalgin niyo po na iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At magugulat kayo dito sa chapter 29 sapagkat kung mapansin natin doon, may binanggit na baha, may binanggit na yung cedar na matatigas kung sa atin ay mga bakawan ay bigla itong nadudurog at nabibiak sapagkat ayon doon sa verse 1 and 2 nakahiwalay po ang cut nito, ang end nito ay magsisimula sa verse 3 and verse 4 pababa. Ang 1 and 2 ay dito po ay pinapakita na sa buong chapter na ito ang voice o ang tinig ng Panginoon is like a storm. Ang salita ng Diyos, sabi ng Hebrew, is quick and powerful at ito'y pwedeng magpahiwalay ng mga joints ng tao. Ano po? So, ang panulat dito ni David ay dinidescribe niya na ang salita ng Diyos ay parang bagyo. At dito naman natin mapapansin mamaya sa bandang verse 7 pababa, mayroon doong parang invitation sa atin ng mga anak ng Diyos, ng mga kanya mismong tao na sabi niya sa verse 10 and verse 11 ay binigyan niya po ito ng dahil siya ang nakaupo sa trono, siya ang may control, nagbibigay siya ng kapayapaan sa kanyang mga anak kahit sa gitna ng napakalakas na bagyo, sabihin pa nating giyera sa buong bansa, may kapayapaan ng mga anak ng Diyos sapagkat anong panahon talaga, honestly, nung panahon na hindi pa po ako masyadong nakapag-aaral ng tulo ng mga salita ng Diyos, Old and New Testament, takot din ako pag may ganyan may giyera. Iniisip ko rin yun, halimbawa, lumagpas yung missile, tamaan tayo, napakaliit lang naman ang Pilipinas. Ang isang missile kapag tumama sa NCR o sa National Capital Region, buong buong gilid ng dagat sa dagat, sakop yan sa isang bagsak. Ngayon, kung mga dalawa siguro, ubos hanggang Mindanao. Pero, ang sabi ng Biblia nating inaaral, ang salita ng Diyos, makapangyarihan at para itong kulog at kitlat na isang pinakamalakas na bagyo ay hindi uubra ang mga bagyo ng problema na gawa ng tao. Bakit po? May nabanggit siya dyan. Ano po, kung nadatandaan nyo, binanggit niya ang kay Noah, yung flood, nakaupo siya doon sa baha. Okay? Kaya niya palang tunawin ang kanyang creation sa pamagitan ng kanyang baha. And by the way, ang aking ama ay namatay sa pamagitan ng kidlat. Okay? Dahil siya po ay nakatungtong sa tubig. Okay, siyempre, conductor yon. Pag yan ay naglaya ng supply, talagang manginginig ka doon. So, nung panahon, hindi ko naintindihan ito. So ngayon, dito po sa sulat ni David from verse 1 and 2, ay habang dinidescribe ni David ang, para siyang kumbaga na, imagine natin si David, kasi di ba nung nagtago siya sa kuweba, okay, baka nung time na yun, nandun siya sa labas ng kuweba, habang tinitingnan niyo yung mga kaaway na naghahabol sa kanya, napansin niya ang isang nag-iipon ng lakas ng bagyo. Di ba pag mayroong nang minsan ako po ay nasa trabaho pa nung panahon, nagmumotor ako, biglang nakita ko yung ulap dumilim. Mabilisan lang. At dahil sa mabilis yung ulap, at yung init at lamig kasi yung ulap na yun na nangingitim, pag spark pala yung init at lamig, yung ulan na ganito kalalaki, parang yelo. Dito ako inabot sa may pasong tamo sa Makati. Akala ko may nambabato sa akin. Kasi ang lakas ng hangin yan. Pagka yan yung itim na bigla, halimbawa, naglalakad ka, nakita mong biglang nag-iitim at ang lakas ng hangin, tumago ka na kasi
pag ano pala yan, nag-spark pala yung lamig at init, yung kanyang ulan na malalakas, nagiging mga yelong maliliit. Saglit lang yon dahil ang lakas ng bitaw ng hangin na malamig, parang amihan kung tutusin, parang bagyo ang lakas niyan, at yan po ay magiging yelo kaagad yung tubig na yon. So, yan ang mga isang possible. Kaya kung i-imagine natin, habang si David nandun sa labas ng kuweba, or nandun siya sa, siguro mga ilang kilometro mula sa kanyang pinagtatago ang kuweba, napansin niya itong pagbuo ng isang ulap, at yung init, naglakas yung hangin, na ultimo yung, ang sabi niya kasi dito, pati yung wilderness. Siguro kung nandun siya sa may kuweba, nakita niya yung wilderness, halos nayayanig ito sa lakas ng hangin. At ang sabi niya dito sa mga binanggit sa binasa natin, ang dami niyang binabanggit tungkol sa, ang tawag dito ay yung pagpapaliwanag ng word, wala sa aking isip, sa branch ng English na nagpapaliwanag doon sa word na sinasabi. Sabi ng verse 3 hanggang 4 pababa, okay, sa verse 20, chapter 29, verse 3, the voice of the Lord upon the waters, that God of glory thundereth. Ano po? The Lord is upon many waters. Naalala ko nung panahon, itong dati may bisita dyan sa Legazpi sa Bible College na si the lead pastor Hugi. Pag nagsalita daw yung parang kulog. Parang kidlat at kulog yung boses. Ano po, yung tandang Hugi nung araw. Galing sa Makati. So, dito po ang sinabanggit ni David. Kung ating ibabanghay mga kapatid, sa unang parang introduction ni David from verse 1 and 2, kung papasin niyo po dyan, may tatlong line dyan na sunod-sunod ibigay sa Diyos. Hanapin niyo po, okay? Sa inyong mga Bible, on your Bible please, hanapin niyo yung give unto the Lord, give, and then give. Tatlong beses niya binanggit sa isa't bawat linya. Okay? Kaya dito po, dinidescribe ni David dyan ang strength of the storm. And then, dito po ay ito yung kapangyarihan ng Diyos at inuulit-ulit ito. And by the way, nabilang nyo na ba yung word na paulit-ulit? Ilang beses po nabanggit? From verse 1 to 11. Okay, para hindi ako salita lang sita, tapos wala naman tayo naintindihan dito. Sa Bible, kapag inuulit-ulit ng isa, dalawa, tatlong beses, napaka halaga. Okay, so, ilang beses po binanggit ang Lord sa inyong bilang? Ha? Kulang ka pa ng isa. 18 Lord ang binanggit po dyan. Okay? Now, hanapin naman po ninyo yung voice of the Lord. Ilang beses inulit ang voice o ang salita ng Diyos. Ilang beses niya inulit sa panulat ni David. Ibig sabihin sa New Testament, napakalaga nito eh. Bakit inuulit-ulit ang voice o ang word of the Lord? Salita ng Diyos, the voice of the Lord. Verse, ano mga verse yan? Okay? Bilangin nyo, ilan lahat? Okay, kahit naman verse 3, basta ilang beses siya inulit. The voice of the Lord. R. Okay? Okay, tama po yun. 7 beses. Bye. Number 7, sa eternity na number, ito po ay speaks of the fullness of God. Okay? Yung 7. Okay, so dito po ay, ang ibig sabihin kung bakit inulit siya ng 18 times at 7 times, it is pure praising to God, sabi ni David. Bakit? Tingnan niyo po natin ang paliwanag niya. Una, sa verse 1, the command to worship the Lord. Parang iniutos sa panulat ni David na, biruin ninyo, akala natin ganun-ganun lang yan. Pero ang salita pala ng Diyos ay napakamakapangyarihan at napakalakas kesa sa bagyo. Okay? Pangalawa po, sa verse 3 and 4, dito naman ang panawagan ni David, the call to worship the worthy. Yung karapat-dapat na Diyos, sabi baga ng New Testament, worthy is the Lamb. Okay? Because ang word na Lord po dito sa binilang ninyong 18 beses, 18 ulit, inulit-ulit ang Lord, that is equals to Yahweh. Ang YH, ano ba yung dulo? Tatlo yan eh. YH, okay. Yung W, okay, Yahweh.
Hindi pala ito pinopronounce ng mga Hudyo. Sapagkat anon sa kanila ang pronunciation ito, sapagkat ito pala ay to the Lord God who is powerful. Kaya hindi pala ito na ginagamit madalas. Kaya pag na babanggit niya yung H o W, ay ito'y napakataas sa kanila. Okay, yun po kasi ang tinutukoy dito ni David. Bakit ulit-ulit niyang isinulat ang Lord or Yahweh? Okay? So, para papurihan siya, igalang siya, respeto siya, itaas siya sa pinakamakapangyarihan. Bakit po mamaya mapapasin ninyo, may binanggit siya dyan mga mighty. Okay? Kaya dito po, una, verse 1, balik na po tayo. Ito muna tayo sa verse 1. Ang sabi doon, give unto the Lord. Ang ano? Sabi niya doon, give unto the Lord, O ye mighty. Okay? Maraming scholars nag-ano po dito, nagkakaisa sila na ang tinutukoy dito ay hindi po sa lupa. At ang tinutukoy ng karamihan dito ay ito daw po ay mga angelic host sa paligid ng Yahweh. Na po, ng makapangyarihang Diyos, iisang Yahweh and 3 person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sapagkat napakahalaga ng bawat trabaho ng bawat isa sa isang Yahweh ito. Okay? Kaya ang pangalawang line, sabi niya, give unto the Lord glory and strength. Bakit po sinabi niya doon, sabi ni David, ay sapagkat on your sa kanilang buhay dapat pasalamatan, dakilain ng Diyos, na sabi doon, give unto the Lord, O ye mighty one. Ano po? Sapagkat ang tinutukoy ditong mighty ay spiritual at hindi po itong mga mighty doon sa lupa. Sapagkat naalala niyo po itong si Conqueror, sino nga ba ito? Si Napoleon. Hindi naman siya naghabang buhay-buhay eh. Naging conqueror lang siya sa mga bansa-bansa, pero namatay din siya. Pero ang tinutukoy ditong mighty ones ay may sabi ng mga scholar, ito po ay tinutukoy sa mga spiritual na mga angelic host. Okay? Kaya ang sabi nila, napansin niyo po ito kung bakit niya sinabi ni David dito. Sa palagay ko po ganito eh. Sapagkat nung panahon na nung doon sa Job chapter 1, ultimong mga nandoon sa paligid ng kapangyarihan ng Diyos na nakaupo sa trono, may nagrebelde. Kaya ang sabi dito ni David, kayong mga malalakas, okay, ibigay nyo sa Diyos ang papuri, sabi niya doon, give unto the Lord glory and strength. Ang strength nila galing naman sa Panginoon, dapat created sila ng Panginoon eh. Okay? So dito po ay, sabi dito ni David, he speaks to the mighty ones, na ibig sabihin, winawarningan sila that they look away from themselves. Huwag niyong pagsabihin na katulad ni, naalala niyo si Lucifer, akala niya siya na yung, I will ascend to heaven, I will be like a mighty. Hindi niya, mighty nga siya kasi siya yung leader, pero alam niyo, sabi ng Biblia, siya po ay itinapon. So, ang tinutukoy ng karami, nagkasundo ang mga dalubhasa, na ang tinutukoy na ito, ye mighty ones, submit to God. At totoo naman po nangyari ang lahat eh. Okay? Kahit silang mga nandoon pa sa paligid ng Panginoon sa trono, ay dapat silang don't look themselves. Huwag silang titingin sa kanilang kayabangan, sa kanilang kakayahan, kundi tumingin sila sa Diyos na makamangyarihan at nakaupo sa trono. Okay? Although they are mighty ones, sabi ng sulat ni David sa verse 1 and 2, they still should recognize, okay, the obligation. Alala niyo po, talagang ang trabaho naman nilang panahon, magpuri sa Diyos eh. Nagkaroon lang sila ng rebellious heart. Kaya ang sabi po dito na, parang sabi ni David, kahit kayo ay nilalang ng Diyos at matataas kayo dyan, makapangyarihan kayo, pwede silang lumipad, pwedeng umikot o paano, but ang kanilang tungkulin, ang obligation nila, na sila po ay mag-recognize sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid at mga ibigan sa gabi po ito, marami talagang Kristiyano sa panahon ngayon. Di na nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, na nung sila po'y pinagpala, nakakalimutan na yung blesser eh. Ang ginagawa na nila para bang, salamat sa Diyos na ito na kami. Wala na pong pagpapasalamat doon. The same doon sa pangyayari ng magkaroon ng ganito, na sinulat ni David para paalalahanan tayo mga mananampalataya,
na kung ano man ang nararating natin sa ating buhay, ay dapat i-recognize natin. Ang obligasyon natin, i-recognize ang Diyos na may grasya, may kaawaan, may kahabagan, na tayo po ay nagpapatuloy. Sa kabila ng malaking bagyong ito ngayon ng giyera, nagkakaroon tayo ng mga problema, pero mas makapangyarihan pa rin ang salita ng Diyos. Okay, so, binanggit ko na ito kanina that the Lord Yahweh ay 18 beses o 18 beses inulit doon sa verses ano po. At may sinabi po sa Isaiah 42 verse 8, ang sabi nun, I am the Lord, kung pwede ilabas, sabi niya diyan ni Isaiah, I am the Lord, that is my name. Isaiah 42:8. I am the Lord. Makita natin yun. I am the Lord, di ba? That is my, yan ang pangalan ko. Yan ang aking pangalan. Hindi ko yan ibibigay sa iba, ang aking kapulatian, ang aking mga kapulihan, sa mga larawang inanyuan. Thou shall not use the name of the Lord in vain. Ito yung masakit sa mga kaibigan nating mga nandyan sa pagsasamba sa kahoy. Thou shall not use the name of the Lord in vain. Tapos, nandito, di ba? Nasamba nila yon, pinupunasan. Kaya, yung kamag-anak natin na nandoon, masakit sa kanila, masakit sa atin, kaya lang dapat malaman nila na ang salita ng Diyos sa Biblia, mas makapangyarihan pa kaysa sa kidlat at kulog at babaguhin ang buhay nila kung sila'y makikinig. Okay? Sabi diyan na there are God's creator of all, the covenant God of Israel. Yun po ang kanyang pangalan, I am. Okay? So dito ay sa 3 person ito ng Yahweh, okay, na alam naman natin, nabanggit ko na rin kanina, yung the Father, the Son, the Holy Spirit, they are in 3 person, one God, or Jehovah, YHWH po, yun ang sabing Yahweh. At itong mga Hudyo ay hindi po ito basta-basta nababanggit dahil alam nila kung para kanino ang word na ito. Kaya bihira sila gumamit ng ganun palang sentence na may YWH. Okay? So, again, balikan natin yung mighty one sa sinasabi ng verse 1. Okay? Maliban na ito ay sabi ng iba, angelic host or angelic being, at yun po sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 2 and 4. Buksan natin sa Psalms 82 verse 6. Okay? 82 verse 6 ng Psalms. Tingnan niyo po ninyo dito. Nandiyan lang sa kabila. Okay? Sabi ng verse 82 o chapter 82 verse 6. Yan. Aking sinasabi, kayo yung mga Diyos, kayo lahat mga anak ng kataas-taasan. Yeah? Yung God's dito, kung mapasin niyo po, hindi po yan yung Lord. Kasi God's ang nakalagay dyan, di ba? I have said, and all of your children, Diyos. Kaya ito yung ginagamit ng mga kulto, na Diyos daw ang tao. Okay? Kaya di ba, pag gusto nila magsimba pag umaga, pwede. Pag ayaw nila magsimba sa hapon, pwede, kasi Diyos sila. Dito lumitaw itong mga pilosopuhang ito dahil sa mga kulto na ginagamit ito sa maling paggamit ng salita ng Diyos. Ano po? Ang tinutukoy dito that yung mighty ones na ginagamit, hindi ito. Hindi po yan, sapagkat yan ay pag sinabi ng writer na si Moses dyan na kayo yung mga Diyos, yan po ay tao. Ang tinutukoy ditong mighty ones ay yung may kapangyarihan kahit doon sa air. Sino po ba may kapangyarihan sa ere o sa hangin? Kilala nyo ba kung sino may kapangyarihan dito na mighty one? Si Satanas may kapangyarihan dyan eh. Di ba? Is a roaring lion. Sapot dito ay Job 1:6, kung titingnan pa natin, at ito ay tinutukoy po sa hindi katulad ng Panginoon. Okay. Job 1:6, sabi doon, okay, and the sons of God. Oh, yan, sons of God dito ha. Ang tinutukoy dito sila Job. Okay? Kasama doon eh. Okay? Satan ka po sa mundem. At dumating ang hiharap ang kanilang sarili paniyo sa Satanas ay dumating din kasama nila. Okay? So yun po ay isa na doon sa Satanas, is na ito sa mighty one na parang binabanggit ng mga scholar
na ang banggit talaga dito, parang ang pinakagamit ni David dito na mighty ones ay yung mga angelic host. Okay? At kasama doon si Satan. Hindi ito tao. Yung binanggit kanina doon sa ye are gods, tao yun. Hindi po siya doon. Okay? Hindi naman siya pwedeng magmagikero. Talo pa rin siya. Okay? So, yan po ang isang mga dinidescribe ni David dito kung bakit niya sinabing mighty ones. Ang sabi doon sa mga malalakas, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord. So, dalawa na, ano po? And then pagdating sa verse 2, give unto the Lord the glory due to His name, worship the Lord in beauty of His holiness. So, tatlong bagay po itong ginamit niya ang give. Okay? There are recognizing things as they are really one because God is full of glory and strength. Nabanggit ko na kanina kung bakit ang Biblia ay hindi nare-respeto ng mga kabataan ngayon, kahit siguro mga adult, dahil po ang Word of God is powerful than the storm, yet hindi na nila po ito naalalaman, na-recognize sapagkat ang akala nila, dahil saved na sila, nagtiwala na sila sa Panginoon, wala na silang, kumbaga, yung ang hirap ng maintindihan yung mga preaching na ginagamit ang Biblia dahil sa sobrang lamig. Ito po ang katotohanan dito kung bakit isa sa pinapakita ito ni David dito, napapakita sa salita ng Diyos na kung bakit ang mga tao dito ay parang lumalabas na sa sobrang lakas ng salita ng Diyos na parang bagyo, kidlat at thunderstorm, yet ang mga tao parang hindi na natitinag. Okay? Kaya tingnan po natin dito ang pangalawa sa verse 2. Lahat tayo ay tinatawagan. Sa verse 3 hanggang 4 ay tinatawagan, sabi ni David dito, lahat tayo tinatawagan na sumamba sa worthy, karapat-dapat na Diyos. Sabi ng verse 3, okay, the voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. Sa Biblia naman po, all in New Testament, pag binanggit ang tao o ang tubig, sometimes speaks of people. Ano po? So, ang sabi niya dito, ang salita ng Diyos ay nasa mga tubig. Try to imagine, kung ikaw ay tubig, tao, lalo tayo yung mga hinirang at binigyan ng Diyos ng karapatan na go ye therefore and teach. Nasa atin ang kapangyarihan at ang sabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pero ano nangyayari mga kapatid? Sarili nating mga kapamilya, wala na pong, parang hindi na niramdam ang thunderstorm, hindi nila ramdam ang pagkumidlat ng panahon nung ako po yung lumalaki na, mga 8 to 9 years old. Pag kumikidlat kasi noon, nakita ko ang aking magulang naglalagay ng itak na matulis sa bintana. Tapos takbuhan sila, pagka ganyan kumikidlat na, yung mga salamin tinatakpan nilang kumot. Di ko yung naiintindihan noon eh. Sa science pala, actually, yung salamin, pagka yung thunderbolt, yung kuryente yun eh, sobrang init yun, na pag yan nag-reflect doon sa salamin at mayroong manipis na tela, sunog ang bahay mo. That is the power of God. Kapag ginagamit natin ng tama, kaya lang, dahil nga sa ang nagdadala ay malamig. Isipin nyo, di ba, nakwento ko kanina, di ba? Isipin mo, naglalakad ka, biglang nagporma yung ulap na nag-iitim at ang lakas ng hangin. Shhh! Pagbagsak ng tubig niyan, automatic bubukulang ka. Bakit? Magyiyelo yun eh. Sa isang anak ng Diyos na malamig ang puso, imagine po ang mangyayari na po. Hindi normal na umulan ng yelo. Tama? Hindi normal sa isang Kristiyano na hindi na naiintindihan, hindi na po siya nasasaktan ng Word of God. Bagkos, pagka siya po ay allergic na, sabi niya, ako na naman niya sinasabihan, ako na naman tinatama. Which is, wala na siyang pakiramdam sa tamang salita ng Diyos. Sapagkat kahit kaano ka hindi nag-aral ang preacher, dahil ang ginagamit niya ay Word of God, dapat nararamdaman ng tao yun eh. Yun po ang dahilan eh. Pag-pray ninyo, kung mayroon tayong mga kamag-anak na ala na, nanlamig na ng tuluyan. Wala nang pakialam, hindi na niya pinakikita sinasabi ng sino man sa atin. Baka mamaya may problema, hindi na po sila. Tayo na din. Bakit?
Pag ina-encourage natin, walang reaction eh. Tingnan nyo pag kumikidlat. Sabi na, wala na. Hindi nila alam, delikado yun eh. Di po ba? Kaya nga nakita nyo yung nyug dyan, pinutol namin. Kasi yan po ay ang tama-tama ang dahon niya sa primary. Ang primary po is megawatts yan eh. Ang isang kidlat ay megawatts. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa megawatts na dapat nararamdaman ng tao. The problem is, baka yung mismong nagdadala, yung mga tao niya, sabi po dito ng verse 2, okay? And verse 3, tayo rin mismo ay malamig na rin. Okay? Kaya pag sakaling umulan man, hindi na fine rain eh. Yelo at nakakabukol. Magtatago na yung tao eh. Nalako po ba natin yun? Ako minsan siguro nagagawa ko rin yun eh. Baka mamaya yung advice ko hindi na po nakaka-suit o nakaka-relax, baka nakakabukol. Pwede. Kaya ipag-pray natin po ang isa't isa na sabi po dito ni David ay tinatawagan niya sa kanyang panulat from verse 3 and verse 4, siya po ay concerned sa mga Kristiyano na ang aim natin is to glorify God. Hindi na ang Diyos na glorify kasi bakit pagka tayo ay gumagamit ng panalita, nakakabukol sila. Umaayaw sila kasi may tama sila eh. Sana kung spiritual, physical laman sa laman. Naalala natin yung nagpuputol lang kahoy. Kahoy sa kahoy na kasi wala na. Pag-pray nyo po, minsan ang inyong lingkod, baka mamaya, ganun na po. Sa preaching, di na natin napapansin yun eh. Napipray po ba kayo sa inyong lingkod? Sometimes we are human. Sabi ni David, napakalinaw ng sulat niya rito eh. 3 times sabi niya, give. Verse 1. Verse 2, give. 3 linya sinabi niya. Ipakilabas mo ulit ko yung ginawa ko. Di ba? Tingnan niyo po ito. Give. O, dapat lagyan mo ito underline. Give unto the Lord. Number 1. Verse 1, lagyan mo ng underline. Okay? Bila itong voice na yan eh. Okay? Verse 1 and 2, give unto the Lord. Okay? Give unto the Lord. Dalawa sa verse 1. Sa verse 2, give unto the Lord. O, bakit niya inuulit-ulit? Again, sa Biblia, pag inuulit ng isa, 2 beses, halaga. And yet, tama yung assessment ni David dito eh. Kaya sana ma-assist natin ating mga sarili. At di ko siguro matatapos, pero i-advance ko dito kaagad doon sa nais ni David mangyari kung bakit niya sinulat dito. Okay? 3 times, give, and give. Anong pinapakita mga kapatid? Bakit inuulit-ulit niya? Okay? Usually, okay, ibigay natin ang karapatan ng Diyos. Bakit? Sa anong paraan? Yes, busy tayo. Marami tayong inaasikaso. Yet, give God His right. Bakit tayo niya tinawag? Bakit niya tayo niligtas? Bakit niya tayo ginawang mga tagapagdala ng kanyang salita? And yet, pagka tayo magsasalita, ako nga pinagpipray ko, Lord, sana po bigyan niyo po ako ng yung aking salita ay matamis para makapag-magnet. Minsan pagka nagka-counseling, nasasaktan lalo eh. Kahoy sa kahoy, laman sa laman, walang spiritual. Kailangan na po natin ang, malapit na ang ating anniversary, ibalik natin ang karapatan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Tama po ba? Amen. Okay, sabi doon, give God His right. Karapatan niya yun. Siya naglinis sa atin mula doon sa lusak. Nilibahan tayo, pinaputi tayo. Tapos ano ang ginagawa natin? Okay? So yan po ang sabi ng verse 2 sa pangalawang linya, worship the Lord in the beauty of His, ano daw yun? Okay. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Eto pa. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, doon sa lesson namin sa Bible study, sabi ng James 5, the prayer of the righteous, makapangyarihan, you know what? Kung mas maraming righteous sa panahon natin, ako'y naniniwala, mas marami pa rin ang makikinig. Pero paano kung pare-parehas na tayo? Di ba? Hindi lang po ang inyong lingkod, lahat tayo dapat tingnan natin, i-assist natin ang ating mga sarili. Lord, kami po ba dito sa verse 2 at verse 3 ang binabanggit nyo, Panginoon? Salamat kay David. At isa kanya itong isinulat. The idea is that men should bow in humble
in recognition of the greatness of God, na pagkatapos tayong mapulot doon sa basura na yun na puro uod, puro putik, puro tayo ng kalabaw, hinugasan tayo para maging kagamit-gamit. And yet, pagdating ng panahon na kailangan tayo ng Diyos, para tayong mga bagyo na wala sa timing. Imbis na ulan, yelo. Okay po ba yun? Nakukuha po ba natin ang sinasabi ni David? Ang ganda po nito, kaya lang, di ko ito kayang umusin ngayon, bigyan na lang ako ng mga 10 minutes pa. Okay? So, speaking of holiness of God, ay sinabi sa New Testament, be holy for I am holy. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mas maganda ang mas marami ang may kabanalan. Halimbawa ako'y nagkamali, at least marami kayo. At kung ako'y okay na, may isa naman sa iyo nagkamali. So therefore, nagkakaroon po yan ng pagdadala. Bearing one's another burden, sabi ng Biblia. So, speaking of holiness of God, 1 Chronicles 16 verse 29, pakilabas yan, okay? And then ang susunod niyan ay Psalms 96 verse 9. 1 Chronicles 16:29. 1 Chronicles muna, tingnan natin. According to the holiness of God, okay? Yan. Give unto the Lord. Oh, again, inulit na naman yung ibigay sa Diyos ang alin. Ang alin, okay? The glory due unto His name. Okay? O kahit wag na to. Kasi bakit? Pag nag-o-offering tayo, pag tayo nagpipray, ino-offer natin na kasi, Lord, wala akong kakayahan. Ito ang aking sarili, Panginoon. Ito lang ang kaya kong i-handle. At pagka ang puso mo na ibigay mo sa Panginoon, anumang mayroon ka, sa Diyos yan eh. Hindi tayo nagiging mga makasarili at mga kuripot. Dahil ang ating buhay ay naisubmit. Ang sabi doon, okay, bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Lord, nang dahil sa iyo, kaya ako'y nagkaganito. Kaya ko nagkaganito, maganda ang aking posisyon, maganda ang aking tahanan, maganda ang pamilya ko, nang dahil sa iyo. Worthy is the Lamb, worthy is the Lord. Okay? Sabi dito ay ganda na sambahin natin ang Diyos sa kanyang kabanalan. Psalms 96 verse 9. Okay? 96 verse 9. Sambahin ninyo, o worship the Lord in the beauty of His holiness. Okay, yung pero before Him, okay, manginig kayo sa buong lupa sa kanyang harapan. Hindi naman yung lagi ka lang nangingin, hindi naman po yun. Ang ibig sabihin, sa bawat minuto na iniisip mo, bawat desisyon na yung gustong gawin, siya po ay may takot tayo, Lord, isasabit ko po sa iyo anong kalooban nyo rito. Hindi tayo yung mga bara-bara system. Sapagkat tayo ay mga binabantayan at siya ang gumawa ng lahat para tayo ay maging kapatid ni Kristo sa pagiging eternal at siya po ay tayo ay kasama sa kalangitan. Ano po? Ang God's holiness is pagiging set apart. Yan na po ang pinaka magandang salita dito. Karamihan sa atin, magmula sa akin pa ibaba. Okay? Kapag hindi tayo nakaka-separate from the world, pag hindi tayo nakaka-separate from sin, sa kasalanan, okay, ay paano ng Diyos masasabing you are beautiful na created ng Diyos? Worship the Lord in His beauty, in His holiness. Sabi niyang Biblia, be ye holy for I am holy, and you are a wonderful, distinct beauty from God, na itong kabanalang ito, ang kanyang pag-ibig na sa iyo, ang kanyang grace na sa iyo, ang kanyang justice, okay? At dito po ay tatawagin tayong beautiful, okay? Nakuha natin ang una. Ano po yung number 1 nating lesson? The call to, di call to ha, ang panawagan ni David o ang utos, parang utos niya sa kanyang panulat to worship the Lord. So number 2, verse 3 to 4, ang panawagan niya, doon na tayo magsamba sa isang worthy na Diyos. Okay? At dito ko siguro ito tatapusin kasi malapit na pa oras. Verse 3 and 4, okay? The awesomeness, the voice of the Lord. Kahanga-hanga ang salita ng Diyos. Bakit po? Sabi ng verse 3, balikan po natin, the voice of the Lord is upon waters,
the God of glory, thundereth. Ano po? Ganda nito. The Lord is upon many waters. Ibig sabihin po, okay, dinidescribe dito ni David from verse 3 and 4 hanggang 9 ay ang isang napakalakas na storm o bagyo. Bakit po? Okay, tingnan niyo po ang sequence. From verse 3 and 4. Okay, tingnan na po magkasunod yan. Verse 4, the voice of the Lord is, number 1, powerful. Number 2, the voice of the Lord is full of majesty. And then, verse 5, the voice of the Lord, ano daw? Nakakabiak, nakakadurog ng cedar wood o cedar tree. Sa atin po ay ito'y bakawan. Po, napakatigas ito. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. Okay. May tatlong sequence po akong gustong mapakita dito sa inyo. Verse 3 and 4. Okay. The voice of the Lord breaks the cedar. Ibig sabihin, ano bang matigas? Sa New Testament sa Matthew, walang matigas na puso na hindi kayang durugin ng Panginoon. Tama? Di ba? Yun yung nilabagit dito. Old Testament, halos dito nakuha ito ng sa kaisipan nila dahil ang Banal na Espiritu ang author, okay, can break the hardest tree na ito'y buhay. Sabihin pa natin bato kasi walang buhay kung isipin natin. But the cedar tree ay marami sa Lebanon, okay? At iwan ko ngayon kung doon sa gira tatamaan na naman ito. Ang pinapakita dito pag sinabi po ang cedar of Lebanon, kahit anong bagyo, kahit anong lakas pala ng storm, hindi pala ito nababayak ang mga sanga, napuputol or nabubuwal. At ngayong may gera, kung tamaan man siguro ito ng missile, buo pa rin siguro ito Kaya pinagyayabang nila ng sinatawag na cedar of Lebanon. But, pag binanggit po sa Biblia, the voice or the word of God can break the strongest tree na ipinagyayabang ng Lebanon. Nakapapansin po ba niya ito? Yan po yung panulat ni David dyan. The second one is, the voice of the Lord shake the wilderness. Mayroon ba yan dyan? Yan na natin. Okay? 3 and 4. The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the breaketh the cedars of Lebanon. Verse 6, he maketh them so skip, the like a lion unicorn, the voice of the Lord divided the flames of fire. Mayroon muna nahati. Ang salita ng Diyos is like a fire at dito'y hinahati niya. Okay? The voice of the Lord, verse 8, shaketh the wilderness. Nasa verse 8 pala. Okay? Ito yung pangatlong sequence ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, siguro, nasa atin po ang pagkukulang. Ako mayroon din siguro ganito. Ako nagba-Bible study. Ang lagi ko, Lord, linisin mo po ang aking puso at isip buhay para ang aking bibig magamit mo sa iyong salita that can break the cedar or the hardest tree, the strongest heart, the hardest heart. And the voice of the Lord shake the wilderness. Bakit po wilderness? Wala na ang buhay nga doon Pag walang buhay, patay na. Wilderness na yon. But, can shake, aalugin niya ito The word of God is powerful and quick. Okay? And number 3, the voice of the Lord makes the deer give birth. Ano po napapaisip nyo rito? Nasaan po yan? Nasa ito tayo kanina. The voice of the Lord maketh the hens to calve, verse 9, and discovereth the forest and his temple that everyone speak of his glory. Okay. Naalala ko na ito. Galing pala ito kay Spurgeon. Po, sabi niya, dito sa pangatlong line na ito, kaya niyang gawin ng isang deer ay manganak. Sa creation, mga kapatid Ito niya. Kasi doon po nagbanggit po siya doon sa unang verse natin na nakaupo siya sa flood. Doon sa flood ni Noah, kaya niya di ba? At kaya niyang iligtas ang kanyang mga hinirang doon na siya nagsarado ng bangka. At pagkatapos dito po ay he can make the voice of the Lord, ang salita ng Diyos o ang salita ng Panginoon ay pwede ang isang deer magbigay ng kapanganakan. Ano ibig sabihin nito? Yung sa naging tema natin that the deer panted. Di ba? Long for the voice or the word of the Lord
the same na in-apply nila ng mga scholars that the voice of the Lord breaks the ano na ito? Sinulat ko natin yan. Verse the cedar, ano po? Cedar pala ito. Breaks the cedar, the hardest wood or the hardest heart. The voice of the Lord shake the wilderness, yung patay kaya niyang pagalawin, and makes the dead give birth. God's voice can break and shake and make. That's the point of the writer. Ano po? Sabi ni David, ang salita ng Diyos, okay, pwede siyang magdurog ng matigas na puso at pwede siyang mag-shake. Kaya niyang pagalawin ang mga patay na puso, malamig na puso, at kaya niyang gumawa. Can make the deer, na po, yung usa na mga anak, he can make a heart out of stone to a heart of flesh. Yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yet, tayo pong mga Kristiyano minsan nakakalimutan na natin itong mga salita ng Panginoon. At least ngayong gabi, pinaalalanan tayo na tayo po ay katulad ng verse 1, yung mighty one dito, hindi tayo kahiliran nila. Tao lang tayo. Kahit si Napoleon na pinaka-conqueror, hindi sila pwedeng ihilera sa mighty one. Their power is nothing compared to the Yahweh o the three person ng isang Diyos. Ang kanyang authoritative voice, ang kanyang salita na nasa Biblia, proclaim His dominion over the waters. Again, sabi ko sa inyo, pag minsan ginagamit ang water sa Bible na people, dominion over people. Okay? So, 5 to 9, yan na po yung mga explanation ni David, pero dito ako magko-conclude kasi time na. Take note mga kapatid sa mga believer, sa ating mga mananampalataya. Huwag natin pag-usapan yung mga angels na nahulog, mga mighty ones yan, okay? Tiro nangyari sa kanila, naisumpa sila, inulog sila sa lupa. Okay? Tanungin natin ating mga sarili. Okay? Lagi ba tayo nagbibigay glory sa Diyos? Yes, pwede siguro sabihin, Pastor, may nagawa ako ng kunti. Nagbigay glory ko sa Diyos. Pwede siguro, pwede. Okay? If, okay, ang trabaho o ang work ng Diyos or the voice of God ay nararamdaman natin na para ba itong kulog? Boom! Nanginginig tayo sa gulat, di ba? Kung ang salita ng Diyos paring kulog sa ating tenga at sa ating puso. Pero kung hindi na, mga kapatid, tingnan natin ating mga sarili, kasama ako dito. Hindi lang po kayo. Okay? Kasi malapit na po anniversary natin. Baka mamaya akala natin, dahil nag-anniversary tayo, kagagawa natin, no? Okay? Sa marami, ito po ang dapat honest assessment ng bawat isa. I-assess natin mga sarili. Okay? Tayo po'y lumapit sa Panginoon ngayong gabi, bago tayo mag-pray, ano ba na pray natin? Lumapit tayo sa Panginoon, Lord, kung kami po ay malamig na, at ang kapangyarihan salita mo sa amin ay parang, kung isipin niyo po yung, parang naghulog ka ng, alam niyo po ba yung paperclip? Sino nakakalang paperclip? Pakilabas mo nga, paperclip, baka, di ba? Alam niyo yung paperclip? Okay. Ihulog mo ang paperclip, ano ang tunog? Anong tunog? Sabi ni Sir Rami, ting! May ting talaga. Ay, lata yun, Sister, ting. Ting, klang. Kaya mga pangalan ng Chinese, mga ting, ganyan, diba? So, pag ihulog mo ang paperclip, halos wala ng tunog. Pero, kung tayo po ay nagugulat pa ng thunderstorm, ang salita ng Diyos pag yan ay parang kulog sa ating puso at isip, at tayo nagugulat at mayroon tayong, nagugulat tayo, nayayanig tayo kahit mga disyerto na ating mga puso, that's the time, Lord, bring back my strength. Baka mamaya, sanay na tayo, simba, uwi, nagagawa, nagtatrabaho, nagsusulwining, nagbabible study, akala natin okay na yun eh. Pero kung i-assist natin ating mga buhay at ating sarili, ang salita ng Diyos sa ating mga puso at ating mga bibig ay parang lang tulog ng paperclip. Wala na eh. But the Word of God is like a thunderstorm na dapat ito'y naririnig ng mga tao na sila'y mismo nagugulat
at sila'y nababago ng salita ng Diyos. Hari nawa po ay maging lesson sa atin na dito po ay hingi natin ngayong gabi sa ating pag-pray bago tayo mag-pray ng anumang mga bagay. Lord, Holy Spirit, punuan mo ulit aming mga buhay. Okay? Make my cold heart warm again, and yung dalhiring, para bang kahit kumukulog na, kahit kumikidlat na, para ka ng bulag at bingi. Mga kapatid, pagmasdan nyo po itong mga laging nasasaktan sa preaching. Bulag at bingi na yan eh. Di na nila narinig yung thunder ng salita ng Diyos. Di na nila nakita na yung He is sitting over the flood. Kaya niya pong pabahain, kaya niyang patuyuin, because He is the powerful God. Okay? Hari nawa yung ating minsan mga dull hearing na tayo, na muli ay maging sharp ang ating pandinig. Because the voice, the Word of God is like a thunder or kulog. Tayo po'y magsitayo at tayo mag-pray at tuloy natin ito sa mga susunod na araw. Napakaganda po nito. Hari nawa ang Banal na Espiritu magkaroon ng kahabagan sa atin na dahil tayo ay wilderness na ang puso, malalamig na, ang kulog ng salita ng Diyos ay parang tunog na lang ng pin o ng karayom. Wala na siya halos tunog eh pag tayo nagsasalita. Ako nga minsan pag nagka-counseling parang hindi na sila nakikinig. Wala na eh. Pray for me as we pray for you. As I pray for you, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa magandang salita mo tungkol sa revival. Marami sa aming Panginoon nandoon na sa kanilang lugar at malalamig na. Hindi na nga nila naalala na ngayon ay prayer, na makipagtungo at makipag-usap sa iyo. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa. Kahabagan mo po kami na minsan nabibingi na kami, nabubulag na kami na ang iyong salita ay parang kulog na dumadagongdong, at ito po'y nakapagbabasag ng pinakamatigas na puso, nagpapalambot ng matigas na puso, kumikilos ng isang patay na puso. O dakilang Diyos, mahabag ka po Panginoon sa bawat isa, magmula sa akin hanggang sa kalitlitang umatin simbang ito. Would you revive us again, O Lord? Padalan mo muli kami ng revival, O Panginoon. Gamitin yung Banal na Espiritu sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po. At